Chapter 2. Saan sa Pulang Lupa? Yung eksaktong address. Ayan ang di ko alam, di pa kasi ako nakakapunta doon. Basta yun lang ang alam ko. Yun kasi ang nakalagay na address sa FB niya eh. Muli kong hiniblot ang pera sa kamay niya. Uy, yung pera ko. Di mo naman pala alam kung saan ang eksaktong address. At least may clue ka na. Muli niyang hiniblot ang pera sa kamay ko. Oy, tumigil kayong dalawa, nasa harap kayo ng pagkain. Galangin niyo ang grasya. Sa whiny Mami sa aming magkapatid. Sinaman ko na lang ng tingin ang kapatid ko. Pero wala naman yung epekto sa kanya. Nginisihan lang niya ako. Pero at least may clue naman kung saan ko mahahanap si Jana. Alam ko ang lugar na yun. Bukas na bukas din ay hahanapin ko na siya. Di na ako makapaghintay na makita siya ulit. So ano ang plano mo ngayon, Inson, ngayong nakita mo na ang tatay ng anak mo? Tanong ng pinsan kong si Leia. Bumuntong hininga ko habang nakatingin sa anak kong naglalaro dito sa munting sala namin. Pinilhan na naman kasi siya ni Leia ng bagong laruan. Spoiled na spoiled sa kanya ang anak ko. Hindi ko alam, Inson. Sa totoo lang natatakot ako na malaman niya ang tungkol sa amin ni Joaquin. Kanina nga ay di ko malaman kung ano ang gagawin ko nang makita siya. Sa taranto ko ay ako ang umalis nagpunta ng CR. Naiwan si Joaquin kay Agnes. Bakit ka naman natatakot? Dapat naman alagang malaman niya para may katuwang ka naman sa pagpapalaki dyan sa anak mo. Responsibilidad niya yung anak mo no pagkatapos kanyang buntisin. Hindi naman niya alam na nabuntis niya ako. Pues, dapat malaman na niya. Lumalaki na ang anak niyo, lumalaki na rin ang gastusin. Ikaw nga huminto na naman sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho eh. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral sa pagpapalaki ng anak. Gustong-gusto kong makatapos pero ang hirap dahil sa sitwasyon ko. Kailangan kong unahin ang pangangailangan ng anak ko. Kaya nga kailangan mo ng tulong ng ama ni Joaquin. Sabi mo di ba mayaman siya? E di kayang-kaya niya kayong buhaying dalawa. Lalo na ang pag-aralin ka. Paano kung may pamilya na siya? Yun ang isa pang gumugulo sa isip ko. Hindi naman nagkukwento si Agnes tungkol sa kuya niya kapag nagkikita-kita kami. Kaya nga nagulat ako kanina nang malamang magkapatid pala sila. Yun lang, pero kahit na. Karapatan pa rin niyang malaman ang tungkol sa bata. Kahit yung bata lang. Anak naman niya yan. Dugot laman. Bumuntong hininga ako. Gulong-gulong na ang isip ko, problemado na nga ako sa mga bayarin dito sa bahay. Gatas pa ni Joaquin na paubos na tapos dumagdag pa ang biglang pagsulpot ng ama ni Joaquin. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko, Inson. Para sa inyong mag-ina yun. Sige, sa kusina muna ako, magluluto lang ako ng ulam. Tumayo na si Leia saka pumunta sa maliit naming kusina na ilang hakbang lang mula dito sa sala. Nahaharangan lang ito ng kurtina. Tiningnan ko ang anak na nasa tabi ko na. Pinapagulong niya ang larwang kotse-kotsehan sa inuupuan kong mahabang monoblock chair. Nakakalat sa lapag ang plastic na cover ng laruan. Tinampot ko ito sa kanila muko sa kanilagay sa maliit na trash bin na nasa gilid ng upuan. Sunod ko namang dinampot ang maliit na backpack niya. Pinuksan ko ito pero nanlaki ang mata ko nang may nakita akong bagong 1,000. Bakit may pera dito? Saan galing ta? Di kaya galing kay Agnes ito? Lagi kasing binibigyan ni Agnes ng pera si Joaquin kapag nagkikita kami. Pero di naman, ganito kalaki. Tuwang-tuwa kasi siya sa anak ko, lagi itong pinanggigigilan. Yun pala wala. Siyang kamalay-malay na pamangkin niya ito. Anak, bigay ba sayo ni Tita Agnes ito? Tanong ko kay Joaquin saka pinakita ang hawak na 1,000. Umiling-iling siya. Hindi po. Si Tito Alden po ang nagbigay niyan, mama. Nanghingi po kami ni Tita Agnes. Ngiting-ngiti na sabi ng anak ko. Tila nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Kumalabog ng husto ang puso ko. Parang may naghahabulang daga sa tiyan ko. Si Alden ang nagbigay sa kanya ng pera. Ang ama niya, nang inag ang labi ko. Tila may bumarang kung ano sa lalamunan ko. Bait po ni Tito Alden, mama, tapos pogi din siya gaya ko. Kinagat ko ang labi, binalik ang pera sa bag ni Joaquin. Yamakap sa bewang ko si Joaquin saka tumangala sa akin. Mama, sabi ni Tita Agnes, bili ko daw po yan ng Joby. Pero wala na po akong milk kaya milk na lang, bili ko dyan saka biscuit saka juice baon ko sa school. Mabilis kong pinahid ang luha na nagbabadyang pamatak. Ayokong makita ni Joaquin na umiiyak ako dahil mag-aalala siya.
Tumikim ako para alisin ang nakabara sa lalamunan ko saka ngumiti. Isa sa ikinatutuwa ko sa anak ay medyo matured siyang mag-isip. Matalinong bata kasi siya kahit medyo bulol pa magsalita. Oo anak, bibili ni mama ng milk mo saka baon mong biscuit pati juice sa school. Ngumiti siya at tumango. Yumuko naman ako saka hinalikan siya sa tuktok. Sa lahat ng hirap na naranasan ko siya lang ang nagpapagaan ng loob ko. Sa kanya lang ako humuhugot ng lakas araw-araw. Malalim na ang gabi pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Samantalang ang dalawang katabi ko ay tulog na. Si Joaquin ay mahimbing na natutulog sa tabi ko saka nakayakap pa sa bewang ko. Nakadantay pa ang maliit niyang binti sa hita ko. Si Lea naman na nakahiga sa paarap sa pinto ay naghihilik na. Maliit lang ang kwarto namin pero kasya naman kaming tatlo. Sa lapag kami natutulog na nilatagan lang namin ng kutson. Medyo madilim sa kwarto sa katanging liwanag lang, mula sa maliit na lampshade na nakasabit sa dingding ang tanging liwanag. Hindi kasi nakakatulog si Joaquin kapag sobrang liwanag. Tumitig ako sa kisame habang marahang hinahaplos ang buhok ni Joaquin. 5 taon na kami dito sa Manila mag-ina. 5 taon na rin ang nakakaraan simula nang lumayo ako sa mga taong mapanghusga saka nagtakwil sa akin. 5 years ago, malakas ang kabog ng dibdib ko sa kaba habang pinapasadahan ako ng tingin ni Madam Luz mula ulo hanggang paa. Inaamoy-amoy pa niya ako. Siya ang manager ng bar na pinag-a-applyan ko ngayon bilang vocalista. In fairness ha, maganda tong recruit mo Annette. Morena, mabango, may katawan saka mukhang batang-bata pa, ilang taon ka na ganda? Tanong ni Madam Luz sabay hit-hit ng sigarilyo saka buga ng usok. 19 po madam. Kinakabahang sagot ko sa kaninenervyos ng umiti. Medyo giniginaw pa ako dahil sa suot kong crop top blouse. Labas ang tiyan ko baka kabagan pa ako nito. High-waist skinny jeans sa stiletto. Sandals naman ang pang-ibaba ko. Naka-ponytail ang unat na unat kong buhok. Si Annette ang nag-provide nitong suot ko. Siya din ang nag-ayos sa akin. Isa siyang binabae saka pinsan ng classmate ko. Pinakilala ako sa kanya ng classmate ko dahil naghahanap ako ng part-time job. Isa siyang waiter dito sa bar. Batang-bata nga. Ito ang gusto ng mga parokyano. Batang-bata saka inosente ang mukha. Nababahalang tumingin ako kay Annette. Parang iba yata ang pagkakaintindi ni Madam Luz. Nakuha naman ni Annette ang ibig kong sabihin tumikim siya. Ang Madam Luz, hindi po guest relations officer ang ina-applyan ni Jenica. Vocalista po, singer. Pagpapaliwanag ni Annette. Natigilan si Madam Luz saka tumaas ang kilay. Kinabahan naman ako lalo. Mukhang di niya gusto na vocalista ang i-applyan ko. Vocalista ang gusto mong applyan. Opo, madam. Umikot naman ang mata ni Madam Luz. Sayang naman. O bueno, marunong ka bang kumanta? Syempre naman madam. Mag-a-apply ba si Jenica na vocalista kung hindi marunong kumanta? Sabat ni Annette. Pero sinaman siya ng tingin ni Madam Luz saka nag-peace sign lang siya. Sige nga sampulan mo ako. Tingnan natin kung papasa ka. Sabi ni Madam Luz sa akin. Tumikim naman ako saka humugot ng malalim na hininga. Nagsample ako ng pangmalakasan na kanta. Yung kantang pinanlalaban ko sa mga singing contest. Chorus na agad ang una kong banirit. Tumanggaw-tango naman si Madam Luz na mukhang bumilib sa akin. Si Annette ay tuwang-tuwang pumalakpak pa. Maganda ang boses mo iha. Pero ang banda ang magsasabi kung pwede ka. Pinatawag ni Madam Luz kay Annette ang mga miyembro ng banda. Lalo lang tuloy na dagdagan ang kaba ko. Maya-maya lang ay pumasok na sa maliit na opisina ni Madam Luz ang 4 na lalaki. Pinakilala ako sa kanila ni Madam Luz pagkatapos ay muli akong pinasample sa harap nila. Hinusayan ko naman ang pagkanta. Ang reaksyon ng 4 na lalaki ay kaparehas ng kay Madam Luz saka Annette. Pasado ako sa kanila kaya tinanggap na rin ako ni Madam Luz. Tuwang-tuwa naman ako dahil may part-time job na ako. Si Kuya Pete ang drummer. Si Kuya Care naman ang keyboardist. Si Kuya Ted saka Kuya Tan naman ang mga guitarist. Hawak ni Kuya Ted ang electric guitar saka sa bass guitar naman si Kuya Tan. Nakilala ko rin ang kasalukuyang vocalista nila na babae din na si Ate Lucille o Lucy sa stage name niya. Buntis siya kaya nangangailangan ng isa pang vocalista na hahalili sa kanya. Bawal kasi siyang magpuyat. Dahil tanggap na ako ay gustong subukan ni Madam Luz kung magugustuhan ba ng mga customer, ang performance ko kaya ngayong gabi ay gusto na niya akong isa lang agad.
Kinakabahan man ay pumayag ako. Mabuti na lang ay sanay na akong kumanta sa harap ng maraming tao. Pinigyan din ako ni Madam Luz ng stage name na Jana. Yun ang gagamitin kong pangalan kapag nandito sa loob ng bar. Lahat daw ng mga nagtatrabaho dito ay hindi ginagamit ang totoong pangalan. Lalo na ang babaeng nagtatrabaho bilang guest relations officer. Para din daw yun sa seguridad nila. Legal naman daw ang bar, mahigpit lang na pinagbabawal ang mga malalaswang aktibidad sa mga nasa GRO na rin, kung papayag sila na ilabas ng mga customer. Walang pilitan, kung sakaling mamilit ang mga customer ay nagkalat ang mga bouncer sa labas na malalaki ang mga katawan. Nakita ko na ang mga GR, o sa labas pagpasok ko dito. Hindi naman malalaswa ang mga hitsura nila lalo na ang mga suot. Mga disente pa rin naman. Pinaubayan na ako ni Madam Luz sa banda. Sila na ang bahala sa akin. Nagpasalamat naman ako kay Annette dahil pinasok niya ako dito. Pumasok na kami ng banda sa isang maliit na kwarto kung saan ang nagsisilbi nilang dressing room. Dito ay nagmeeting kami sa kung paano ang setup na gagawin sa maliit na stage. Una munang kakanta si Ate Lucille ng mga 3 kanta, pagkatapos ay introduce na nila ako bilang bagong vocalista. Hindi ka rin naman talo sa pagkanta dito. Bukod sa sahod mo sa isang gabi magkakatip ka pa sa mga customer, kapag nagustuhan ang performance mo. Malaki mag-tip yung mga nagre-request ng kanta. Pero syempre mas malaki ang kita ng mga GR, alam mo na. Pero sa atin namang mga vocalista, hindi rin maiiwasan na may mga customer na gusto tayong table. Napasinghap ako sa sinabi ni Ate Lucille. Pero syempre hindi naman kasama sa trabaho natin yun dahil ang trabaho lang natin ay kumanta. Pero nasa sa atin din yun kung gusto nating kumita pa ng extra. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Ate Lucille. Ikaw Ate Lucille, may nag-alok na rin sa'yo ng table. Marami na rin, pero isang beses lang ako pumayag. Kailangan ko kasi ng pera noon. Pero kapag table, wala ka namang ibang gagawin kundi kausapin lang yung customer. Bola-bolahin, ganon. Kapag nag-ayang lumabas, nasa sayo na ang desisyon. Tumanggaw-tango ako sa sinabi ni Ate Lucille. Marami pa siyang kinuwento sa akin tungkol sa bar. Isang politiko daw ang may-ari ng bar pero hindi niya alam kung sinong politiko. Si Madam Luz lang daw ang may alam. Kung sa bagay kontrobersyal nga naman kapag nalaman kung sinong politiko ang may-ari nito. Bago sumalang si Ate Lucille ay inilibot niya muna ako sa bar. Si Annette kasi ay naka-duty na kaya di na niya ako may tour sa buong bar. May kalakihan ng bar. Ang ikalawang palapag sa loob ay pa-balcony ang style. Kaya kita mula doon ang mga nasa ibaba lalo na ang maliit na stage kung saan kami magpe-perform. May pagka-high class ang dating ng bar, mamahalin ang mga alak na sin-serve. Pati mga pagkain ay mga sosyal din. Pinakilala din ako ni Ate Lucille sa mga iba pang nagtatrabaho doon gaya ng mga waiter, waitress pati bartender. Pinakilala din niya ako sa mga GRO, mababait naman lahat sila. Maya-maya pa ay nagsimula ng magdatingan ang mga customer. Pumalik na kami ni Ate Lucille sa dressing room. Maghahanda na rin siya sa kaang banda. Dahan-dahan na binuksan ko ang pinto sa katahimik na pumasok. Madilim na sa loob ng bahay saka mukhang tulog na ang lahat. Pero nagulat ako nang biglang bumukas ang ilaw. Tumambad sa akin si Tita Emmy na mataray ang mukha. Anong oras na? Ngayon ka lang umuwi. Uwi pa ba ng dalaga yan? Ang palem mo lang mag-apply ka sa resto. Bumuntong hininga ako. Natanggap po ako sa pinag-applyan ko saka pinag-start na po ng ilang oras. Sabi ko. Ang paalam ko kay Tita Emmy ay sa resto ako mag-a-apply. Dahil siguradong di niya ako papayagan sa ni Mama, kapag sinabi kong sa bar ako mag-a-apply bilang vocalista. Abay mabuti naman. Alam mo naman ang pinapadala ng mama mo kulang na kulang sa atin. Di na ako nagsalita at nag-excuse na lang na papasok na sa kwarto ko. Baka kasi kung ano pa ang masabi ko sa tiyahin masaktan pa ako. Kasya naman talaga ang pinapadala ni Mama, sobra pa nga. Pero dahil lahat ng kapatid ni Mama, pati mga asawa nila, saka mga anak ay kaati ko rin sa padala ay talagang hindi magkakasya. Tira-tira na nga lang ang napupunta sa akin. Kaya pati ako kinakapos pati pang tuition ko, kaya wala akong choice kundi maghanap ng part-time job, at sa lahat ng in-applyan ko ay ang tanging bar lang ang tumanggap sa akin.
Ang iba kasing in-applyan ko ay hindi tumatanggap ng working student. Pagpasok ko sa maliit kong kwarto ay binuksan ko ang ilaw. Pinatong ko ang shoulder bag ko saka paper bag na may lamang damit na pinaghubaran ko sa maliit na night table ko. Umupo ako sa single bed saka hinubad ang sneakers. Bago ako umuwi ay nagpalit talaga ako. Di ako pwedeng umuwi na ganon ang suot ko. Iba mag-isip ang mga tiyanin pati tiyuhin ko. Mga madudumi ang isip. Hinubad ko na rin ang t-shirt saka pantalon ko saka nagpalit ng pantulog. Kailangan ko ng matulog agad dahil may pasok pa ako bukas. Nasa 2 taon na ako ng kolehiyo. 2 taon na lang gagraduate na ako. Inayos ko ang higaan saka humiga na. Ilang minuto na akong nakahiga pero di pa rin ako dalawin ng antok. Nakatitig lang ako sa kisame saka lumalakbay sa kung saan-saan ang isip ko. Hindi siguro magiging ganito ang sitwasyon ko kung buhay pa si Papa. Hindi mag-a-abroad si Mama, hindi titira dito sa bahay namin ang lahat ng kapatid ni Mama. Wala naman sanang problema dun kung hindi lang sila abusado, inaasa kay Mama ang lahat. Ang nakakainis pa kung ano-ano pa ang sinusumbong nila kay Mama tungkol sa akin. Nakesyo bulakbol ako saka kung sino-sino ang kasama saka nagbo-boyfriend na raw ako. Lahat ng iyon ay walang katotohanan. Kung umaalis man ako kasama ang mga classmates ko yun ay para gumawa ng research. Kaya si Mama wala na ring tiwala sa akin. Lumakas ang palakpakan pagkatapos ng pangatlong song number ko. May ilan pa nga na sumisipol saka tinatawag ang pangalan ko. Miningitian ko lang sila. Thank you. Nakangiting sabi ko. We'll be right back after a few minutes break. Ani Kuya Ted sa mic. Bumaba na ako sa stool chair saka nakangiting kumaway pa sa mga customer na tinatawag ang pangalan ko. Dumiretso kami ng banda sa dressing room. Doon ay hinituran kami ng isang waiter ng merienda pati tubig. Grabe ang sigawan ng mga customer sa pangalan mo ha. Siguradong tiba-tiba ka na naman ngayong gabi sa tip. Nakangiting bati sa akin ni Ate Lucille. Ngumiti lang ako saka tinungga ang mineral. Magdadalawang linggo na ako dito sa bar saka nasasanay na akong kumanta sa harap ng maraming customer. Wala na akong kaba saka relax na ako sa stage. So far wala pa naman akong ni-encounter na bastos na customer pero maraming makukulit. Mas malaki din ang tip na niuuwi ko kesa sa sinasahod ko sa isang gabi kaya nakakapag-ipon talaga ako. Muling sumalang sa stage si Ate Lucille. 3 kanta na lang siya sa kauuwi na tapos ay ako na ang huli. Sana may mag-request pa ng kanta mamaya para dagdag tip, tahimik na hiling ko. Tinakpan ko ang bote ng mineral water. Hindi ako umiinom ng malamig na tubig para ma-maintain ang boses ko. Sa huling kanta ni Ate Lucille ay nag-ready na ako, dahil ako na ang susunod na sasalang sa stage. Pagpasok ni Ate Lucille sa dressing room ay nagligpit na siya ng gamit niya. Nasa labas na kasi ang partner niya saka sinusundo na siya. Mauna na ako sayo, kita na lang tayo bukas. Paalam ni Ate Lucille. Sige ate ingat. Lumabas na rin ako ng dressing room. Humugot muna ako ng malalim na hininga, saka umakyat na sa stage nang tawagin ni Kuya Ted ang pangalan ko. Nagsipulan na naman ang ilang customer. Habang papalalim ang gabi ay mas lalong damadami ang customer na karamihan talaga ay mga lalaki. May mga bata pa meron namang may edad na. Ang iba ay may table na GRO, may ilan naman na gustong uminom lang saka mag-relax habang nakikinig sa kumakanta. Diyan, par request daw. Inabot sa akin ng waiter ang kapirasong tissue na may nakasulat na title ng kanta saka pangalan ng isang lalaki. Hindi common ang pangalan niya. Ayun yung lalaki na nasa dulo ng bar counter nakaupo. Mukhang mayaman saka big time. Sabay turo ng waiter sa bar counter. Sinundan ko ng tingin ang tinuturo niya. Sa dulong bahagi ng bar counter ay may nakaupong lalaki na may hawak na bote ng beer. Halatang matangkad siya kahit nakaupo may kalakihan ang katawan. May lumapit sa kanyang isang GRO kinausap siya pero tinaas lang niya ang kamay saka umiling-iling. Umalis na lang ang GR o tumingin naman siya sa gawi ko saka ngumiti sabay taas ng beer. Nahigit ko ang hininga ng masilayan ang mukha ng lalaki. Kahit medyo dim ang ilaw sa kinaroroonan niya ay malinaw ko namang nakikita ang gwapong mukha niya. Siya na yata ang pinakagwapong customer na nakita ko dito sa bar o kahit pa sa buong buhay ko.